Nirerespeto raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang kautusan ng korte na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. May banat din ng palasyo sa mga pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na pinapatahimik lang umano sila sa usapin ng flood control kaya sinampahan ng kaso. Para po si Detalye Live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Mase, ano-ano po ba ang mga sinabi dyan ng palasyo tungkol dito sa pagkakakulong ni Senator Marcoleta? Ruth, tulad nga ng sinabi mo, iginagalang ng Malacanang yung court order para arestuhin itong si Senador Rodante Marcoleta. Ang sabi nga ng Malacanang, wala naman silang magagawa tungkol dito kung ano ang utos ng korte. Ang tanging pwedeng gawin ng sangay ng ehekutibo ay ipatupad kung ano man ang sinasabi ng judiciary. Pero kasunod nga ng pagkakaaresto na yan o pagsuko man ni Senador Rodante Marcoleta dyan sa Sandigan Bayan, naglabas agad ng pahayag ang isa sa mga akusado na si dating Congressman Mike Defensor. Siya yung sinasabi na isa doon sa tatlong nagbigay ng donasyon dito kay Senador Rodante Marcoleta at base dyan sa pahayag niya dating Congressman Mike Defensor, sinasabi nga niya na nauna pa raw silang maaresto kumpara doon sa mga totoo daw na nagnakaw. Pero bagamat mapapatahimik daw sila, hindi daw nila isusuko ang usaping ito. Pero kanina nagbigay na agad ng reaksyon ng Malacanang bilang tugon dyan sa naging pahayag Defensor. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, sana raw inilatag nila agad yung mga konkretong ebidensya nang sa gayon ay napanagot kung sino man yung dapat na napanagot. Sa gitna nito, sinabi ng Malacanang na naniniwala silang patuloy na igagalang ng samahan ng Iglesia ni Cristo ang desisyon ng korte dahil naniniwala naman daw ang Malacanang at ang INC sa due process. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpapatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC. Ruth, sinabi rin ni Undersecretary Claire Castro na wala namang dahilan para i-monitor ni Pangulong Bongbong Marcos na dire-diretso yung isinasagawang impeachment trial ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Napakarami raw ng mga trabahong kailangang asikasuhin ni Pangulong Bongbong Marcos para umupo lamang at manood doon sa trial. Total, kahit naman daw anong mangyari, makakarating din naman daw sa kanya kung ano man yung impormasyon o yung mga development dyan sa nangyayaring impeachment sa Senado. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Castro. Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ng ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial. Umalma rin, Ruth, ang Malacanang doon sa naging pahayag ni Senador Robin Padilla. Matatandaan kasi natin na nagsalita si Senator Padilla kung saan hindi daw dapat magbalat sibuyas ang mga opisyal ng pamahalaan. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, dapat daw tanungin sino bang balat sibuyas. Sino raw ba yung individual o opisyal na umalma agad ng mapataasan lang ng boses ng kasamahan niya habang nagdidiskurso. Matatandaan natin na minsang nagkairingan itong sina Senador Robin Padilla at si Senator Kiko Pangilinan matapos mapikon itong si Senator Padilla ng mataasan ng boses ni Senator Kiko Pangilinan sa isang diskurso dyan sa Senado. Pero ang paglilinaw ni Yusek Claire Castro, hindi naman siya nagbabalat sibuyas, bagamat matatandaan natin na ilang mga relihista nga yung minura siya at nagsalita ng hindi magaganda laban sa kanya habang naroroon sila sa Canada para sa isang official visit. Pero ang paglilinaw dyan ni Yusek Castro, wala naman daw siyang pinagsumbungan dyan sa nangyari. Nagulat na lamang daw siya na kumalat na sa social media yung nangyari sa video na yan. Pero ang tanging kumuha lang naman daw ng mga video footage ay yung mga rallyista rin naman na sumugod sa kanila. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Castro. Pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito or mismo ni Senator Robin Padilla sa sarili niya. Hindi po tayo umaalma katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit
or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alburuto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time, hindi to issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali. Sa ngayon, Ruth, pinagpaubaya naman ng Malacanang sa Senado yung pagdedesisyon kung dapat o hindi dapat suspindihin yung tanggapan ng mga senador na nahaharap ngayon sa kaso o kaya yung hindi nagpapakita dyan sa Senado. Tatandaan kasi natin, 3 yung mga mambabatas na hindi natin ngayon nakikita dyan sa Senado. Nauna nang hindi nagpakita si Senador Bato de la Rosa matapos nga itong tumakas dyan sa Senado. Pangalawa nga si Senador Jinggoy Estrada na nahaharap din sa kaso at ngayong araw lang ay itong si Senador Rodante Marcoleta. May mga panukala kasi na baka dapat ay isa na raw yung kanilang mga tanggapan dahil unfair naman kung makatanggap pa ng sweldo yung kanilang mga manggagawa. Sabi ni Jose Claire Castro, unfair nga kung patuloy na makakatanggap ng sweldo at gagastusan yung kanilang mga tauhan pero desisyon daw kasi yan ng Senado. So bahala na daw yung mga mababatas at hindi daw makikialam dyan ang sangay ng ehekutibo lalo na't marami yung mga empleyadong madadamay sa kung ano man ang magiging desisyon tungkol dito. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.